nung yung authenticity o yung credibility ng mga impormasyon na yan. Kausapin natin sa ating linya ngayong huling araw ng taon, Batangas 1st District Representative Congressman Leandro Leviste. Congressman Leviste, sir, welcome ulit sa DZRH. Happy New Year. Po at Happy New Year sa inyong lahat. Sir, bago sa punto lang natin, kamusta ho ang inyong bisperas ng bagong taon? Tuloy-tuloy ang inyong pagpapaputok, sir, ng mga issue. Kayo ba, personally, prepared ba kayo, sir, sa inyong personal na preparations or celebration for New Year? Actually, sir, ang New Year's resolution ko ay not to make many more new enemies. At ang resolution ko po ay starting tomorrow. Kaya kahit anong sasabihin ko po ngayong araw, okay lang kasi anyway, next year bagong taon na. Exemption pala ngayong araw. Actually, sir, yun nga itatanong ko rin mamaya, pero sige, unahin na natin. Nabasa namin sa iyong statement na by January 1, hindi ka na magsasalita regarding this issue. Bakit? Tungkol sa issue na to, kasi maraming ibang mga issue naman sa ating bansa at ang tingin kong maganda kasi si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, si House Senior Deputy Minority Leader Egay Irice at iba pang mga veterano ang mag-lead ng mga investigasyon tungkol sa mga di umanong Cabral files dahil ang mga files naman ito ay nasa posesyon ng maraming ibang mga tao. At baka hindi ka questionin kung maraming nagsasalita at hindi lang po ako. Oh, so parang kumbaga sinasabi mo, para magkaroon tayo ng isang boses or more unified the boses, hayaan na natin yung mga veterano. Parang ganun ba? Opo. Pero hindi necessarily ibig sabihin na ina-admit mo na may defeat on your part sa pagsasalita hinggil dito sa issue na ito, ano Kong? Ay, hindi po dahil sabi ko naman po na pag kailangan kong tumugon, meron ako naman pang mga sasabihin pa. Pero nung Lunes kasi, ako po ay nagpapasalamat at kasama ko po si Kong Erice pagkatapos ng early adjournment ng session para magbigay ng ilang mga pahayag din sa media. At I am happy naman to work with my colleagues na sila din naman po ay pwedeng magbigay ng kanilang mga pananaw at hindi naman lang ako ang kailangan na magsalita. Kung maaari ko po sabihin yung isa kasi na Yes, sir. binalak ko nung Monday ay ipahayag yung 8 billion pesos na mga proyekto na propose ng isang di umano'y cabinet secretary ayon sa listahan ni Maong Yusek Cabral dahil si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ay nagbigay din ng mga pahayag nung Sabado Weekend, yes. tungkol dito at may isa pang media outlet na may kopya din ng file na nagbigay din ng report tungkol dito nung Linggo. Kaya nung nakita ko yung mga pahayag na ito, naisip ko po na talagang credible ang mga kopya namin ng mga file. At the very least dahil tugma ang mga sinasabi namin. At hindi siguro imbento ko o nila kung puro pare-pareho ang lumalabas. May nakasulat po kasi sa listahan ni Yumang Yusek Cabral na OP parenthesis ES/SAP close parenthesis. At ang isang interpretasyon kung sino po ito ay Office of the President, Executive Secretary o Special Assistant to the President. Alright, Kong. Yun po ang kabuuan ng mga acronym na yun. Congressman Leandro, sir, puputulin na kita saglit. Dito sa programa natin ngayon ay sinasabi mo na tugma yung hawak ni Senator Ping Lacson na in-expose noong weekend at yung hawak mo na kopya ng Cabral files. At yung patunay na kopya niyan, iisa yung kopya nyo, ay itong ipinapakita natin ngayon sa iyong presentation sa RH News Television Live na di umano'y may allocables/non-allocables sa ilang executive department officials, specifically isang taga Office of the President, ES/SAP. Congressman Leviste, sir. Unang-una po, wala tayong mga conclusions base sa listahan. Sinasabi ko lang po ano ang nasa listahan na may 8 billion nga po talaga para sa OPES SAP. At ang
isang pwede kong dagdagan, si Executive Secretary and former Chief Justice Bersamin naman po ay nagbigay din ng kanyang pahayag na he vehemently denies na nagpapondo siya ng 8 billion pesos na mga proyekto sa DPWH. Yes. At nanawagan pa nga din siya ng investigasyon para malaman natin sino talaga ang gumamit ng pangalan na ito. At actually, I can share for the first time now po on your show na nag-reach out po ako sa kanilang kampo dahil kala ko din po sila. At meron kasing 300 million pesos sa 8 billion pesos na listahang ito na nasa aking distrito sa Batangas. Ito po ay street lights sa Tagaytay Nasugbu Highway. At tinanong ko sila, may alam ba kayo kung sino yung nagpapondo nito? Wala silang alam na may ganitong klaseng proyekto sa Tagaytay Nasugbu Road sa aking distrito. At When you mean sila, ibig sabihin yung kampo ni former ES. yes sir. I really checked with them kasi yung spekulasyon nga ay kay ES yung 8 bilyong pisong mga proyektong ito. At masasabi ko po na sa aking paniniwala, hindi po si ES Bersamin ang nagpapondo ng 8 bilyong pisong mga proyekto sa DPWH. Unang-una, yung mga iba, no comment lang. Sila kaagad na nag-comment at nanawagan pa ng investigasyon. At ako po ay nagpahayag kanina na sa bagong taon, hahayaan ko po ang mga mas veterano na mamuno sa investigasyon. At sana ito po ay ating matignan. Sino ba talaga ang nagpapondo ng 8 bilyong pisong mga proyektong ito? Kasi tunay na mga proyekto po ito. Sa aking sariling distrito, may 300 million peso budget para sa streetlights at nakatayo na ang mga streetlights na ito. Pero ang lumalabas po, 230,000 pesos per streetlight ang presyo o baka 5 times ang overprice. Wow. Mahirap pong sabihin na walang anomalya ang proyektong yon. Mga 60% ng 8 billion na ito ay nasa flood control. Hindi po mga priority national projects ang laman ng 8 billion na ito. Kung hindi yung mga sa kadalasan ang mga tipong pinagkakitaan na mga proyekto ang laman nito. And we cannot draw conclusions sino ang tunay na nagpapondo nito, pero ang mabuti na lang po, investigahan ng either House of Congress dahil malaking halaga ito at sinabi nga din po ni E.S. Bersamin sa kanyang statement, this matter strikes directly at the integrity of the national budget itself and must be fully investigated without delay. Dahil hindi naman po pwedeng may mga 8 bilyong piso mga pondo na biglang sumusulpot na hindi natin maipaliwanag bakit sila nasa loob ng ating budget kung hindi natin maitukoy sino ang nagpapondo ng mga maanomalyang 8 billion pesos na karamihan flood control projects o iba pang overpriced projects sa national budget. Alright. Congressman Leandro, sir, 2 points. Pero before that, para doon sa mga nakikinig sa radyo at hindi napapanood itong itemized list na ibinigay o inilalabas ngayon ni Congressman Leviste sa RHTV, i-summarize ko lamang, mayroon siyang kopya ng 8 billion pesos na allocables na allegedly na i-transfer o para doon sa isang ang label ay OP ES/SAP o SAP. Doon sa 8 billion pesos na yan na una nang idiniscuss or ibinunyag ni Senator Ping Lacson, lumalabas sa tugma unang-una doon sa hawak ni Congressman Leviste. 4.6 billion pesos dyan ay under ng flood control projects. 2.7 billion ay nasa road section o yung mga sa ano to, partner, yung improvement ng mga pagsasaayos sa mga kalsada. Drainage system din ito parang flood control na rin ito. 600 million pesos ang streetlights lamang. Streetlights, 600 million pesos. At kabilang dyan, yung mismong nasa distrito ni Congressman Leviste. Sir, ang binabanggit mo, hindi mo alam itong proyektong ito, pero upon verification, totoong may naipatayong streetlights pero overpriced. Overpriced. Opo. At
hindi din ito inisyatibo ng congressman. Yes. Sinasabi din po ito ng mga taga DPWH, hindi po project ng congressman ito. Kaya bakit naman tayo papayag na may mga biglang sumusulpot na 300 million peso budget sa ating mga distrito, di ba? Dapat naman sa ating budget process, malaman natin sino ang nagpapapondo ng mga proyektong ito. Another point, sir, na binanggit mo kanina, tama ba pagkakaintindi namin? Sa personal mong pag-unawa, inaabsuelto mo si Executive of former ES Lucas Bersamin dito sa nabanggit na allocables. Well, ang mababanggit ko po ay kaagad silang sumagot na hindi ito sila at nanawagan sila para sa investigasyon. Kaya kung magkaroon ng investigasyon sa listahan ng 8 bilyong pisong mga proyektong ito, mabuti na sila at yung mga iba pang nililink sa OPESAP ay magpaliwanag dahil wala naman pong pangalan ng tao na nakatukoy sa label na yan. Ang pangalan po ay opisina. Maraming mga tao doon at maaaring may gumamit ng pangalan o maaaring yung mga taga DPWH lang makapaliwanag at ginamit lang ang pangalan nito para makakuha ng 8 bilyong pisong budget. Pero I think that it's of national interest that we can scrutinize the whole list. Yung iba kasi mga pangalan sa listahan, mga tao, mga congressman, senators, lumabas rin po sa media. Pero dahil nabanggit po ni Senator Lacson ito, dahil malaki po ang halaga, 8 billion pesos, I wanted po to bring this new material up po today. Alright, sir. Wala na tayo masyadong oras pero dahil hanggang ngayong araw ka lang sabi mo magsasalita, samantalayin lang namin. Masingit lang natin, partner. Nabanggit mo po kanina, Kong Leviste, na this is the last time na magme-mention ka or maglalabas ka ng opinion mo or stand mo regarding this flood control mess. So you mean to say po ba na ito na rin ang huling pagkakataon na maglalabas ka ng listahan o anumang dokumento galing sa Cabral Files? Actually, masasabi ko na lalabas yung Cabral Files dahil napakarami pong mga tao na may hawak na ng mga kopyang ito. Maliban sa mga nabanggit yung mga tao, yung DPWH, Ombudsman at kanilang mga staff at mga media ay may kopya na rin po. At baka biglang sa Facebook may mag-upload lang pa ng mga files. Kaya ang ating mga listeners ay pwedeng mag-expect na makikita po nila yung laman ng files. Sir, kasi ang ito, kapwa mo kongresista, si Representative Terry Ridon, inilulutang na posible kang mahablan ng ethics complaint dahil doon sa means ng pagkuha nung files. Well, may statement ka na regarding that. Pero sa iyong pananaw, personally, na isa ka doon sa mga may hawak nung allegedly Cabral Files, sino dapat ang maglabas dito in public maliban sa iyo? O paano ito dapat mailabas o mailahad sa publiko? Dapat ba ombudsman na maglabas? O paano ba ito? Kasi parang mapanganib, partner. Tsaka marami na actually nag-claim na may hawak silang kopya. Parang mapanganib kung na basta-basta na lang sumusulpot na parang kabuti sa iba't ibang means gaya ng Facebook. Saan ba dapat ito ituring na credible ng publiko? Ang pinakamaganda ang DPWH at magpaliwanag din sila tungkol sa mga pangalan sa listahan. Kaya nga po yung una kong pinost ay sana ang DPWH ang maglabas o pumayag na ilabas ng iba at magko-compare tayong lahat pag lumabas na po ang mga listahan ito. Imbes na pag-awayan pa po ang ibang mga detalye, ang gusto po ng taong bayan malaman ano ang katotohanan na ang sinabi nga po ni Senator Ping Lacson, kahit mga cabinet members may mga allocables at mukhang napakadami po ang mga nag-i-insert na mga proyekto na pasikreto sa ating national budget. Sir, ito dapat yung babanggitin mo, no? Doon sa hindi natuloy na privilege speech dapat. At kaya ko po ito binabanggit ngayon kasi tingin ko dapat ito talagang talakayin. Kasama po yung isa pang nasa headline ngayong araw na yung Christmas bonus ng Ayan, oo, nakita ko nga. Peso. Gusto niyo pong talakayin din yun? Sige sir, kahit kapiraso lang. May bonus na for Congress offices, tama ba? Pang Christmas bonus lang, Christmas parties rather. Opo, may mga nakakuha na po ng 2 million pesos cash. At sinabi naman po ng ating Deputy Speaker na hindi naman to Christmas bonus. Ito po ay pondo para sa mga Christmas parties. Kaya ang ating mga kababayan ay pwedeng mag-expect na
may 2 million pesos na pondo ang ibang mga kasamahan natin para sa mga Christmas parties. Wala kang ganito, At Kong. ang aking panawagan na lang po ay wag naman na i-cancel natin yung mga benepisyo sa Kongreso. Pero maging transparent tayo. At kung hindi man 2 million ang nakuha natin, isiwalat natin kung ano. But dahil totoo, hindi po lahat nakakakuha ng 2 million. Baka yung iba dyan, 3, 4, 5 million. Yung iba naman wala. Kaya baka pati mga congressman, gusto natin malaman magkano ang nakukuha ng mga bonus ng bawat isa. At yung buong MOOE fund kasi ng Kongreso ay 18.58 billion pesos. At kung i-divide po natin yan sa 318 congressman, baka mga nasa 30 plus million pesos din per year. Hindi naman lahat nakakakuha ng pantay-pantay. Kaya dapat natin malaman paano na distribute ang 18.58 billion pesos na pondo na MOOE ng Kongreso. Sa opisina mo ba, Congressman, last na lang, mag-New Year naman na. Magkano ba ang budget mo para sa New Year's Eve party? Hindi ko po kinukuha yung MOE ko kasi sinabi ko po nung October pa na hindi ako sang-ayon dito dahil wala po siyang mga resibo. Liquidation by certification. Kaya pwede mong kunin tapos ibulsa lang kung hindi mo naman gagastos yan. I-itemize mo lang. Ng gobyerno. Pero ginagamit naman po ng mga kasamahan ko ito para sa kanilang mga constituents. Kaya kung sinasabi, kung lehitimo naman po ang gamit nitong pondo, dapat maging transparent lang tayo at malaman ng ating mga kababayan paano nagagastos yung 18.58 billion peso na pondo ng MOOE. Hindi na po ako nakapag-privilege speech tungkol sa mga dalawang bagay na ito nung Lunes, pero salamat po at naibahagi ko po ito sa inyong show. Alright, at maraming salamat din, sir, sa pagpapaunlak sa panayam. Bukas tatahimik na raw si Congressman Leviste. Abangan natin yan. Pero magbabantay. Salamat po. Thank you, Kong, at Happy New Year po. Happy New Year, Kong. Thank you po. Si Congressman Leandro Leviste ng Batangas 1st District. Siya ho ang kinatawan ng nabanggit